Huwag naman kayong ganyan. Bakit nyo naman kami tinatakbuhan? Ano kayong ginagawa ng dalawang ito dito? Malay ko. Huwag kayong mag-alala. Wala kaming balak na saktan kayong dalawa. Ang nen ng pinuno. Hmm? Hindi mawawala ang nen niya dahil ang patay na siya. Sa totoo lang, merong ibang nen na lalo lumalakas kapag namatay na ang taong may taglay nito. Yung angal na may kadena ba ay gumagamit ng ganong klaseng nen? Kapag ang isang tao ay namatay na may matinding galit at puot sa puso, ang nen na ginagamit ay mananatili sa mundong ito. Ang nen na iniwan mo ay pupunta sa tao na pinagmumulan ng iyong galit at puot. Kaya malamang ang nen ng hangal na may kadena ay pupunta sa katawan ng pinuno natin. At dahil wala nang kapangyarihang gumamit ng nen ng pinuno natin, masisira lang ang katawan niya sa kamay ng masamang nen. Ganong kalakas ang nen ng mga pumanaw na. Yun ang dahilan. Kaya hindi namin gagalawin ang hangal na may kadena. Oo, dinaldal ko na alam ko. Pero hanggang to na lang, hindi nila malalaman na may kakayahan akong kunin ang nen na ginamit sa ibang tao. Oo yan, nasabi ko na sa inyong dalawa ha. Pangako yan, hindi namin kayo gagalawin. Nandito lang kami para manood ng auction. Oo nga pala, kumusta na si Pakunoda? Patay na si Pakunoda. Ganun ba? Sabi nga pala niya, salamat sa inyo. Ay! Masamang balita yon. Kung patay na nga ang babaeng yon, ibig sabihin alam na ng gineryoda ng pinakatatagong lihim ni Kurapika. Ang hindi ko maintindihan, nasa loob ng katawan ng pinuno nila yung kadena ni Kurapika. Pero parang hindi mo lang sila nag-aalala. Bakit hindi pa kayo tumatakbo? Magkakaibigan kasi kami. Anong problema? Oo nga, alam mo na! Kung meron lang sa ating marunong kumuha ng nen na ginamit sa iba, baka buhay pa si Pakunoda ngayon. Hindi mo masasabi yan. Oo, ang nasa isip nating lahat nung panahon yon ay kung paano tapusin ang hangal na may kadena. Baka kayo, pero ako may ibang nasa isip. Maraming nagsasabing may kakayahan silang gawin yun. Pero ilan lang ang may kakayahang dumukot ng nen na inilagay sa iba. Basta ang importante sa ngayon, gawin ang pinuno natin ang sinabi sa hula. Ang maghanap ng gumagamit ng nen na marunong kumuha ng nen na ginamit sa iba. Pero di ba alam na natin ang kahinaan ng hangal na may kadena? Kung ganun, hindi na natin kailangan magmadali. Ganun na nga, ang gagawin na lang natin ay maghintay. Kapag nakahanap tayo ng may kaya nun, maaalis natin yung kadena. Good evening po sa inyong lahat. Binabati ko po kayo sa inyong pagdalo. Dito po sa B-Hall, puro mga kakaibang bagay lamang lang po ang mabibili ninyo. At masasabi kong mga kakaibang nilalang din kayo. Dahil interesado kayo sa mga bagay na ito. Pero ang ibig sabihin din po niyan ay mga totoong kolektor po kayong lahat. Na alam ang gusto nyo. Ladies and gentlemen, kalimutan nyo na po ang panalayat ng madla. Magbid po kayo para mapasa inyo ang item na gusto nyo. At ngayon po, ang unang item sa subastang ito, ang lumang dumi ng Theodosaurus. Asa is, 2:00 ng hapon. May lagnat ka pa. Mabuti pa humiga ka na. Nasaan na siya? Anong nangyari sa pinuno? Anong nangyari sa ilegal na subastahan? Nasiyan ba ang pinuno? Ilang beses na niyang paulit-ulit na sinasabi yun. Sa loob-loob niya siguro. Hindi niya matanggap na napatay si Squara at nanakaw ang mga pulang mata. Sinisisi ba niya ang sarili niya? Posible rin na nakakahalo-halo mga alaala niya dahil sa matinding lagnat niya. Sana nga ganun lang. Susunod, ang makasaysayang video game, ang Greed Island. Aba, parang di ordinaryong game console yun ah. Hindi nakasaksak sa electric outlet pero umaandar pa rin. Mukhang kapareho yan ng Tati Jean. Sigurado akong may nakakapansin sa inyo
na ang game console na ito ay hindi gumagamit ng kuryente. Ang kuryente na nagpapatakbo dito ay galing sa game na Greed Island na nakalagay sa CD-ROM drive nito. Kahit pupukin pa ito ng maso ni walang gasgas ang pambihirang game console na ito. Ang pambihirang kapangyarihan ng video game na nasa loob ang pumoprotekta sa game console sa kahit anong posibleng makasira dito. Mananatiling ganito ito habang may buhay na naglalaro sa loob. Kasalukuyang naglalaro ang pro hunter na si Jade Sari at nag-donate na siya ng 7 kopya ng Greed Island sa amin. Ang isang kopya sa 7 yon ay nag-aalaga ng 5.8 billion Genny. Hindi pala si Jean ang nagdala nun dito. Hanggang sa oras na ito, nasa loob pa rin siya ng video game. Hindi kasi siya nakasunod sa kanyang kontrata kung saan sinabing kailangan niyang matapos ang Greed Island bago sumapit ang January 1, 2001. At dahil hindi nasunod ni Gunong Jade Sari ang kasunduan ng kontrata, obligado siyang i-donate ang 7 kopya ng Greed Island video game at mga game console sa Southern Peace Auction Hall. Sa kasamaang palad, ang 2 sa 7 kopya na yon ay game over na. Game over na yung dalawa? Ganun na nga. Sa larong ito, kapag sinabing game over, ibig sabihin patay na rin sa totoong buhay ang naglalaro. Ang mga bangkay ng 2 naglalaro na natalo sa Greed Island video game ay natagpuan malapit sa mga game consoles nila. Ganun na lang. Bakit ka naman mamamatay? Samantalang video game lang yan. Baka naman may kinalaman din yung kakaibang kapangyarihan. Nen yun. Ang nen na natira sa loob na pumapatay sa mga naglalaro. Pero para saan yun? Bakit naman gagawa ang ama ni Gun ng ganitong klaseng laro? Delikadong laruin ang video game na ito. Hindi ito dapat laruin ng mga naglilibang lamang. Mag-bet lang po kayo kung talagang gusto ninyo. Walang tao sa mundo natin ang may gustong makaalam kung anong panganib na naghihintay sa loob ng video game. Yun ay isang bagay na malalaman lang ng mga taong naglalaro ng video game na ito. Umpisa na natin ang bidding sa 1 billion Genny!